also several laws that applies to us, like the laws of taxation po, where we need to pay when do we need to pay our taxes po, then we learn about that. And the healthcare research also, and the mode of health and vision care delivery, organization of health services, health ergonomics, and manpower po. Yung paano natin ingatan po yung mga staff natin, okay? And then, legislation of relevant to optometric practice. Ano po ba yung relevance nito sa ating pag-practice ng optometry? And then the environmental optometry, of course, there's the ito hindi na natin to i-broaden kasi ito po ay nandun na sa isang subject nyo sa akin. So, environmental optometry, the general concept na nakuha natin today, principles and occupation of hygiene, and then occupational safety and health laws. Ito yung sinasabi ko sa inyo, na dati po walang sariling subject yung occupational optometry, na dati naka-integrate lang siya sa isa sa mga subject. So makikita natin siya dito sa jurisprudence and makikita pa natin siya sa visual analysis. So wala talagang proper dating subject yung occupational optometry. Na nakakatuwa din kahit paano po ay nagkaroon na rin po siya ng sarili niyang parang research team na mag-open sa atin ng maraming opportunities. Okay? And then, topics to be discussed po, like yung mga special laws po special laws po para sa optometry po ay yung PRC Modernization Act of 2000, the Regulatory Board of Optometry, or in the RA 8050, po ito sa pagre-renew ng ating licenses, FDA laws kung kailan po at sino yung mga dapat kukuha, magsa-secure ng FDA approved na mga institute or ating mga, let's say, optical clinics po, kung kailan natin kailangan naka-FDA approved. And then, of course, the tax and municipal business law. Ito po yung ginagawa natin tuwing Enero. Magbayad tayo ng ating mga mayor's permit. Para sa clinic, napakamahal na ngayon na magkaroon ng mayor's permit. Kaya, mahal na rin magkasalabin dahil sa daming binabayaran ng mga optometrist po. Okay, and then regarding the jurisprudence, so word jurisprudence is derived from, so this one, let's start now. I-start na po ako. Jurisprudence is the word derives from juris, meaning prudent, and prudential, which means study, okay? Study and knowledge or science of law. So jurisprudential means study, knowledge, or science of law. There are four aspects of jurisprudence or legal philosophy, or there are four aspects of legal philosophy or jurisprudence. So first is seek to analyze, explain, classify, and criticize the entire bodies of law. Okay, and then the next one, compare and contrast the other fields of knowledge which such as the literature, and then the other one is seeks and reveal the historical, moral, cultural basis of particular legal concept. And then the last one focuses on finding what is the answer to such an abstract questions, and such as what is the law. So where the School of Jurisprudence, so saan po na pag-aaralan ang paggawa po ng batas? So ito ay ang pagiging legislative,
Sa ating legislative body po, 'di ba meron po tayong government system, meron tayong executive and the legislative division po. So sa legislative division, dito po natin ginagawa po yung dito pinapasa at pinag-aaralan yung mga batas na pwedeng hangga't di na-approve po, hindi pa pala siya na-approve as a law. Hindi pa rin siya nagiging batas, okay? Ako muna mag-talk dahil wala po pa ko yung book. So next week, most probably magkakaroon tayo ng konting recitation or even today. So legal realism believes that most cases before courts present hard questions to that judge must resolve by the balancing of interests and the thereafter parties and ultimately drawing the arbitrary line on one side of the dispute. Okay, positivists argue with that there is no connection between the law and morality, and only sources of the law and rules have been expressly enacted by the government entity or the court of law. So my next question will be, what can you remember about when we said ethics? Ethics po, napaka-general and broad na term. Ano pong naalala nyo pag sinabing ethics? Somebody can raise their hand and open their microphone and share your thoughts about ethics. Mr. Leonard Anthony, yes sir, you can open your microphone then. And thank you for participating. Yeah, Doc, yung sa ethics po is mostly the cultural acceptable practices when it comes to the conduct of the profession, and it is something that binds that the professionals that are bounded to that profession, and it is something that they must upheld to. It's not really a law, but it is somehow, it's not something that a law that you could get imprisoned in a way, but something that could impact your membership in a certain profession when you don't follow the rules set in this. Yeah, that's right. Yeah, that's right. Yeah. Okay. It is it could not be punishable, but the impact will be for a lifetime, like a lifetime impression. Once whether you practice it good or bad, it will leave an impact on your personality. Anyone po could talk about their understanding about ethics? Yes, Mr. Valido. What can you remember about ethics po during your high school or during your previous? Anyone? Nobody? Somebody? So ito ay moral values or moral principle that govern persons, behavior, or the conducting of an activity. It is a branch of knowledge that deals with the moral principles. Tayo po ng moralidad at ito ay, kumbaga ito ay yung makatarungan, makatao at tamang gawain lang po. So, how can we connect ethics in our profession? Who can give examples on how can we have an ethical practice in our profession? Anyone po? Sino po ang pwedeng mag-share, gustong mag-share, interested to share? Para po sa fourth year na kayo, dapat nagsasalita na kayo. Sabi nga ni Din, dapat nagsasalita tayo para explain natin mabuti yung mga cases ng pasyente natin. Okay? So, nobody. So let's proceed to the regulatory laws and regulations in optometry. So, ito po, regulatory laws and regulations of optometry. Lahat po nandito yan sa book.
Pwede kayong magkaroon ng book, pwede nyo i-summarize, pwede kayong manghiram, or di ko din. Pwede ko din picturean na para sa inyo, para hindi na kayo bumili ng libro, no? Dahil ako yung may libro, so pipicturean ko na lang. Kasi kung aantayin ko pang magkita-kita tayo para kayo mag-picture, it will take another week po. Tama? So, I will sacrifice. So, yes daw. Sabi ni Sir Kinyo. Okay po. So, I'll just read and then basahin nyo na lang din afterwards po yung isa ko. No? Picturean ko po yung chapter 1 nito. Tapos na tayo sa introduction. So, let's proceed with the regulatory laws and regulations of optometry. The right to regulate the practice of optometry is based on the police power of the state. Police power is vested on the legislature to enact such as wholesome reasonable laws as long as these laws do not violate the Constitution. Okay, so police power is still po, nandyan po yung ating mga kapulisan na pwedeng tumulong sa atin po para po ma-implement natin, hindi naman porket nag-violate ka ng or may unethical kang ginawa, papakulong ka kaagad. Hanggat hindi mo pa naman binabiolate yung optometry law or RRA 850, pa naman pong corresponding penalties yun. Pero may mga sinetang PRC, kailan nila pwedeng i-suspend at kailan nila pwedeng i-revoke ang ating mga licenses. Meron din pong sinetang local government kung kailan nila pwedeng lagyan ng close, do not enter yung premises ng clinic mo. At yun po, pagka may mga binayolate tayo na masyadong grievous or na-involve tayo sa anything po na nagle-lead ng public distraction po. So, wag tayong may involved sa ganon dahil malilipat po yung jurisdiction na hindi na tayo covered man ng optometry law, bagkus magiging covered po tayo ng criminal law. Of course, when a criminal law is connected, then criminal laws have their own penalties po. Diyan napapasok po yung Philippine law. Hindi ka na po ikino-cover ng special law, kundi malilipat ka na po doon sa ating batas ng Pilipinas. Okay? So, may kanya-kanyang jurisdiction po yan. Hindi po, dahil optometrist ako, yung optolo lang yung nagko-cover sa akin. Hindi po. Pag na-involve ka po sa crime or like na-involve ka sa drug trafficking or anything, of course, meron pong drug act na magko-cover sa yung mga violations at may corresponding penalty po yun. So, sa optometry, ang mag-violate mo na lang po niyan ay yung iyong pagiging immoral conduct po yun. So, pwedeng ma-revoke or pwedeng ma-suspend po yung ating PRC license habang meron po tayong case na hinaharap. Ayun po. Kaya mag-iingat din po. Ang napaka-normal po na-involve po sa revocation at saka suspension ng license is fidelity po. Fidelity, alam niyo naman po pag na-involve tayo pa sa Philippine law ay once married, so na-involve ka lang po sa isang relasyon and then hindi hanggat di po wala pong kaso, walang nagrereklamo, then wala ka pong kasalanan yan. Pero once po na-review na po yan or nag-file ng case against you, may posibilidad pong magkaroon ng impact po sa ating profession, sa ating ethics or sa ating morality. Kaya mag-iingat. Okay, mag-iingat po sa mga ganyang sitwasyon dahil pinaghihirapan niyo pong maging optometrist para lang ma-involve kayo ng gano'n at para lang ma-revoke or ma-suspend yung mga license nyo in not so very important or napaka-immature na mga gawain or napaka-barbaric na mga gawain, hindi na lang po dapat. Okay? Like po yung magsusupport ka ng mga
like yung canvassing po, yung para lang hindi mo alam na may bina-violate ka na pala na law, yung nagbabahay-bahay ka, nagbabara-barangay ka, na hindi natin na naiisip na meron na pala tayong OPTO law na na-violate. So, pwede ma-revoke yung license, pwedeng hindi na magka-license. Sa inyo pong mga undergraduate, of course, wag papahuli. Alam ko, pagka natuto na kayo mag-eye check, namamasyente na kayo. Well, hindi naman po bago yan. Lahat naman po tayo dumaan sa ganyan. Nakakaaliw kasi niyan pag marunong kang mag-check up, nagkakapera ka na, di ba? So lahat po tayo dumaan sa ganyan. Hindi ko naman kayo sa discourage dahil of course hindi ko naman mabigay yung mga needs, yung mga extra allowances. Pero at saka of course yung knowledge, yung practice nyo habang nag-check up kayo at nababayaran kayo, lalo kayong na-excite ba kumbaga or na-inspire na mag-practice ng optometry. Pero ingat-ingat lang din po kasi once na na-involve po kayo na nagpa-practice ng optometry under licensed optometrist, baka maapektuhan po yung pagtitake nyo ng board exam. Okay po? Yun po yung mga pwedeng maging consequences niyan. Pagka nagpa-practice ka ng optometry, nahuli, then alam nila na estudyante ka, then may nagre-reklamo. Wala naman pong kasong gato lang nagre-reklamo, di po ba? Pag may nagreklamo na sa inyo, then that's the time po na medyo hassle ang ano po, hassle lang magiging lagay natin, okay? So, napalayo ulit dito sa regulatory rules of optometry and then let's go back. So, it is the power of the state to enact laws, regulations in the interest of public health, welfare, morality, safety. Okay, so makikita niyo po dito sa book natin na may mga People versus POMAR 46 Philippines 440. Ang mga ganito po sa mga law books ay napaka-normal po. Every statement po may nilalagay, ini-insert silang mga case na napatunayan na na-desisyonan na po ng ating Korte Suprema, kaya po may mga sample cases sila. Kung tungkol po dito sa topic na police power of state na legislature enact such as wholesome and reasonable laws along of these laws as long as these laws do not violate the constitution. Ito po yung may isang nakalagay na naka-insert na sample case dito, okay? So, wag niyo lang pong pansinin at wag niyo na pong i-memorize yung mga dahil hindi ko po naman tayo nagte-take dito ng sorry, excuse me. Hanggang na ako nagsasalita. Hindi naman po kayo lawyer po. So, tama na po yung alam natin yung mga regulatory laws and regulations ng optometry. Not to go deeper po dun sa specific cases po na examples. Okay? So, wag na natin pasakitin yung ulo natin sa part na yun dahil hindi naman po itatanong sa board exam yun. And insofar as the profession of optometry is concerned, the police power of the state relates the reasonable provision which define the nature and scope of practice of optometry to determine the qualification of those who are engaged in practice of the profession. This also includes the promulgation of rules and regulation governing the practice of optometry. So, the effective control quality of optometric care in the Philippines is achieved and maintained by licensure laws. So, dito papasok yung ating pagkakaroon ng standard po. Anong pagkakaiba ng may license sa walang lisensya? Okay, according to RA 8050, Republic Act 8050, may mga standard requirements po silang sinet para po sa ating pagkakaroon ng lisensya. So ito ay may 1, 2, 3, 4, 5. May 5 standards silang binigay. So first is the minimum standard requirements for education and training of optometrists. So ngayon po dito sa RA 8050, so kayo na po yung batch na 6 years ang optometry. So, do you have any idea po kung bakit naging 6 years of optometry versus those 4 years optometrist?
Anyone po who can who knows the reason o yung pagkakaiba ng pagkakaiba po ng may 4 years at 6 years na optometry? So nobody, tulog na talaga kayo. Ay, tulog na kayo. Yes, Miss Manawan. Thank you for participating. Yes, no problem po. Ayan, Banong. Yes, it's regarding about the DPA. Opo. And then, ngayon po yung pagkakaiba natin sa ayun pa lang, oh. Yes po. Dati po, if you are graduate of 4 years optometry, kailangan pa namin po kumuha ng extra occupational pharmacology and ocupharma na subject. Actually, subject lang namin yan as one sem before. So ngayon, kailangan nila na another 2 years para po sa additional na units para po makapag-DPA po kami. So, ayun po yung pagkakaiba natin na ako po, bachelor po ako sa 4 years po ako. And then, kayo po, pagka-graduate nyo, agad-agad po, pwede na kayo, basta nakapasa kayo ng board exam, pwede na po kayo maglagay ng 5 approved drugs po ng RA8050 para sa additional na aid nyo po sa pagre-refract. So kami dati, kailangan pa rin namin i-refer sa ophthalmologist para magkaroon ng DPA, yung DPA-aided na subjective testing yung mga pasyente. Ngayon po, meron na pong kinikip na DPA optometrist po, yung mga nakapag-DPA na optometrist, mas mataas na pong bayad ninyo kumpara po sa mga bachelor na tulad namin po, mga 4 years na opto. So, yung start para sa inyo dahil starting salary nyo pa lang po nasa 100K na kumpara po sa mga dating graduate lang ng 4 years. Of course, nag-start sila ng 80K pa rin. So, malaking abante nyo na po yan. Kaya, after graduation at naipasa nyo yung board exam, pwede na po kayong mag-practice na hindi lang basta subjective testing, pagka if it requires, like for the kids, kailangan po ng DPA, then that's the time po na pwede na po kayo mag-practice sa mga optical clinics. No need na po sa ophthalmological clinic gagawin yung DPA. Dahil po license na po kayo to perform anywhere po yung DPA. So thank you Ms. Manawan for sharing, and that is correct po. So yun yung pagkakaiba, mag-aral kayo mabuti dahil magandang oportunidad po yan. Malaking sahod. Okay, and the next one, for licensure laws, meron po tayong examination requirements for the licensure applicants. What are the examination requirements of licensure applicants? Okay po, ngayon pa lang nire-remind ko na kayo kung may problema sa mga pangalan nyo, hindi nagpapareho yung mga requirements nyo ng secondary, nung high school kayo, ngayong college po. At hindi nagpapareho yung mga pangalan nyo, may problema sa mga middle name nyo or sa spelling ng mga pangalan nyo, ayusin nyo na po dahil pagdating ng board exam, actually sa graduation pa lang din na kayo ma-filter na kayo dyan. Pagka may problema kasi, lalo na hindi kayo makakalusot pagdating ng board exam. So may mga kakilala ko na umabot pa ng 3 years after nila i-korte yung mga pangalan nila bago sila nakapag-exam. So kung i-check nyo rin po yung mga documents nyo, yung mga papers nyo, at lagi po every enrollment, i-check nyo po yung mga pangalan nyo. At pagkadating ng grades nyo rin po, i-check nyo pa rin kung grades nyo, kung kayo nga yun nandun sa grade na yon dahil mahirap ang may mga discrepancy sa ganito records. Alam nyo naman dito sa Pilipinas, lahat ikinokorte. Okay? Hindi pwede yung kinokorte na may bayad. Kaya ingatan po. Yun po yung examination requirements. Dapat po graduate ka ng high school, of course. At dapat po bago ka naging optometry, so natapos mo po yung curriculum ng optometry na binanggit sa RA 8050, which is
you should finish the curriculum of 6 years. So, kung mga irregulars po kayo, lagi nyo pong i-check kung nagtutugma po yung na-enroll nyo na dun sa curriculum ng 6 years. Baka naman po, may pag-graduate na lang kayo, may isa pa kayong subject na babalikan at yun ay religion, nakakaiyak po. Nakakaiyak o kaya may isa pa kayong PE na hindi nakuha, nakakaiyak po mga kaklase nyo, mga bata po, tapos kayo na lang yung auntie nila na nagpi-PE, kasama na nilang nagpi-PE dahil naiwanan nyo po yung mga subject nila, okay? Kaya maging lenient po tayo dyan. So, yun lang naman yung requirements po. Dapat nakagraduate ka ng Bachelor of Optometry para makapag-take ka ng board exam po ng optometry. Of course, alangan naman po dati kang nakagraduate ka ng midwifery and then kumukuha ka ng opto. Hindi po pwede yun. Okay? Dapat po ay nagmamatch po yung graduate natin ang college para po makapag-board exam tayo, para makapag-practice sa Philippines. Pagka-graduate ba, may trabaho tayo? Yes po. Dahil hindi naman po nire-require ang license po sa ibang bansa. Pero, pag mag-board exam ka sa ibang bansa, kailangan nila yung Philippine license mo. So, it goes talaga. No way out tayo. Kailangan natin mag-board exam. At saka, when is the perfect time to take the board exam? Right after po ng graduation nyo. Kung walang budget, ipangutang na lang po. Para sa akin ipangutang na lang. Kasi po, pagka magtitake ka ng exam, like 1 year after ng board exam, sigurado ako na namamayagpag na po kayo sa mga retails at sumasahod na kayo ng malaki at di nyo na maalala po mag-board exam. Kaya, right after po ng ating graduation po as optometrist, mag-review na kayo at mag-exam na kayo bago pa po kayo ma-involve po sa bago po kayo malibang sa paghahanap buhay dahil mahirap na po ulit makabalik sa pagre-review. At the same time po, makakalimutan nyo na po yung terminologies. Kasi pag nagpa-practice ka, ano na lang po yan, kung ano na lang po yung ginagawa nyo sa clinic nyo, yung ginagawa nyo sa mga patient nyo pagka bago kayo graduate, yun na lang po yung pinapractice natin. Hindi nyo na po nire-recite po isa-isa yung mga definitions. Kaya, bago nyo makalimutan ng lahat, mag-exam na po kayo kaagad. Okay? Ayun po. And then the third one, character, age, citizenship, and other requirements for licensure applicants. So, what are these? Ano ba tong requirements na to? Character. So, character po, na-mention na natin yung ethics. Kung balahura ka po, wala ka pong lugar sa pagiging doktor. Paano naman palalapit yung pasyente sa inyo? Paano nila i-entrust yung dadalawa na nga lang mata nila, nakakatakot ka naman. Paano po yun? So, yung character po, morality and ethics po, it goes together po. Laging maging professional po, okay? Hindi po tayo dapat lagi nakikipagtalo. Kung pwedeng hindi makipagtalo, pwedeng manahimik na lang po. Ano po, wag na tayo yung nakipag-away sa mga pasyente natin. Dahil po, para lang din po silang yung mga may sakit na minsan hindi pa nila natatanggap na gano'n na yung sitwasyon nila. Minsan po, agresibo sila. Like yung mga nagde-deny pa lang ng conditions nila. Alam niyo na pa yung sinasabi ko, like yung mga dati naman hindi high blood, tapos ngayon high blood, biglang ang dami-dami na niyang iniinom na gamot. Ngayon po, tapos nabilad siya sa araw, tapos pagdating sa inyo, dami-dami niyong tinatanong, nape-pressure siya, nagugulhan siya. Of course, mainit na ang ulo niya. So, ikaw naman po, pag pinatulan mo pa, tag-away kayo, yung character niyo po, nasaan pagka ganun. Okay? Character is number 1 po na requirements of pagiging opto po. Yung kung paano kayo pinalaki ng magulang nyo, ay maging as is po kayong ganun. Huwag po kayo nakipag-away po Ayan. Huwag nyo inaaway yung mga pasyente nyo para dumami pa sila. Okay, and then the next will be age. Sa pagiging optometry po, wala pong age. Ang ano lang po, nasa legal age ka, of course, dahil hindi ka na mag-graduate ng college pag hindi ka pa po naka-legal age. Then hindi naman po may issue yung
license nyo pag hindi pa kayo nag-21. Ako po, nakapasa ako ng board exam ng 20th. So, tawag na to, nag-under muna po ako sa isang licensed na optometrist para nakapag-practice. Kasi hindi ko pa hawak yung lisensya ko. Pasado na ako pero bata pa ako para mahawakan ko yung lisensya ko. So, na-issue ang license ko nung 21st birthday ko po. O ganun po yung age, requirement nila is 21 dapat para po makapag-practice ka legally at may issue ka agad yung iyong license. Okay? Citizenship. Ito po, regulatory laws and regulations of optometry in the Philippines. So meaning sa Philippines lang yung jurisdiction niya. Citizenship, kung halimbawa po, ibang nationality pumunta ng Pilipinas, gusto mag-practice ng opto dito sa Pilipinas, pwede po ba? Yes po pwede. Basta po, maipasa niya po yung requirements. Magmamas sila nung educational requirements natin. So, yung sinasabi ko na 6 years curriculum, kung nagmamatch po sila lahat ng subjects, lahat po ng at naipasa niya, nakagraduate siya, pwede po siyang mabigyan ng PRC para po ng chance ng PRC para makapag-exam dito. Once na naipasa niya, then pwede po siyang mag-practice dito sa jurisdiction ng Philippines. Kasi ganun din po tayo sa ibang bansa. Like sa akin po, nag-employ po ako outside po. Nag-exam po ako kung saan ako nag-practice dahil hindi naman po applicable doon yung Philippine license ko. So, kailangan kong magkaroon ng lisensya locally. Kung naririnig nyo pa yung mga nurses, kailangan nilang magkaroon ng NCLEX, may pasa nilang NCLEX para po maging USRN sila. So, ganun din po tayo. Kung halimbawa, napili nyo magpunta sa Middle East, so locally po, kailangan nyo pong magpa-qualify. Kumuha po kayo ng equivalency po ng ating mga na-take dito from high school to college. Pag na-qualify na po kayo, then that's the time pwede po kayong mag-board locally po kung saan kanyo gustong mag-practice. Pero as of now, hindi pa po tayo nagmamatch po sa ibang bansa. May konting units pa pong hinahabol. Like po kayong mga 6 years po, ang pinaka-close na pwede po kayong makapag-exam kaagad. Not kaagad, like after taking few units po, like 1 year yata yun na school, sa New Zealand and Australia po. So, may future po kayo sa AUSI at sa NZ. At pati Canada pala, sorry po. Ayun, and then citizenship requirements for the licensure applicants. So, nasagot na natin yan. And then, second to the last, what are the licensure laws pa rin? And then, this is the fourth option, okay, the grounds and procedures for reprimand, suspension, revocation, and reinstatement of license. Nabanggit ko na po ito kanina pa, kung kailan pwedeng kayong ma-reprimand, pwede kayong masuspend at kailan po pwedeng ma-revoke. Basta po mayroon kayong immoral conduct, pwede po kayong ipatawag ng PRC, pwede po kayong puntahan ng PRC. Pwede rin po kayong pakialaman ng local government po, like hindi po safe yung mga binebenta yung sunglass na or contact lenses. Ito na lang, contact lenses expired. Tapos po, nagkaroon po ng infection ngayon yung gumamit. Then, nireklamo ka po dun sa local health unit. Diyan po mag-i-involve po si mayor. So, pwede kanyang ipasara po. Ganun po yung pwede maging niyan. And then the requirements, licensure applicants, and then the grounds and procedure for reprimand, suspension, and revocation of reinstatement of license. So tapos na tayo dun. And the fifth one is agencies created to administer the licensing statutes.
Agencies created. Ano po ba yung mga grupo na gumagawa ng batas natin? So, sino po sila? Sila po yung mga Board of Optometry po. So, tapos na tayo dun sa licensure laws, yung regulatory laws in optometry. Tama ba? And then includes licensure laws, code of ethics of optometrists, criminal law. Bilis naman. Malapit na mag-alas 6. Okay, so let's proceed to the Code of Ethics of Optometrists. Code of Ethics of Optometrists, as mandated by RA 8050, the Board of Optometry shall adopt the Professional Code of Ethics promulgated by the Integrated National Organization of Optometrists, provided that such code stipulates that it is the duty of an optometrist to consider his primary responsibility, the visual welfare of the public, promote the best possible standards of professional care, enhance continuously his theoretical and practical proficiency, and lastly, and another is render his services with equal diligence to all, regardless of race, creed, and status. Dito ko hihinto. Ano po? So, ibig sabihin po na sa at ang ano po, hindi po laging yung profit natin ang iisipin natin. Sa parang nagko-contradict ito dun sa ano ko. Dun sa entrep ko na subject. Ngayon po dito sa optometry law, dapat po hindi natin iisipin po yung laging tayong kikita. Lagi tayong magpa-profit sa ating mga pasyente. Dapat iisipin din po natin kung paano tayo nagiging useful, kung paano tayo paano nagiging worth yung services natin dito sa mga buhay na tinatouch natin every day. Okay po, kung paano tayo nakakatulong, kung paano mo siya natulungan po sa pagkakaroon niya ng salamin. Kung tinulungan mo siya para makapagsugal lalo, hindi po nakabuti yun. Pero dahil para maging effective pa siya sa work niya at mabuhay pa niya yung kanyang, support niya yung family niya, ay napakalaking bagay po yun, okay? Promote the best possible standards in professional care. Wag naman po tayo nagbibigay ng hindi quality. Yung kung ano po yung ibinayad sa atin, dapat ibinabalik din natin kung gat maaari 2 times po doon sa ibinayad sa atin. Bigyan naman natin ng satisfaction or something na quality na matagal niyang magagamit na hindi po siya mayat-mayat babalik sa'yo, magpaparepair, magpapagawa ng salamin para naman po hindi po makatulong po tayo at hindi tayo maging sagabal palalo sa pagkakaroon ng salamin ng ating pasyente, okay? And then enhance continuously his theoretical and practical proficiency dito po at saka render his services with equal diligence and regardless of race, creeds, and status. Ito po, yung buong pusong paninilbihan natin. Nasa oath po natin yan after taking the board exam. Pagka nag-play tayo ng oath po, pag ibibigay na yung ating certificate of registration or ang ating license po. Manunumpa po tayo na tayo ay hindi mamimili po ng pasyente. Hindi po tayo mamimili ng pasyente regardless po ng kanilang status sa buhay at kung ano po at kung ano pa po yung status nila sa buhay at kung saan at paano po kanila mababayaran at gagamitin nila yung salamin na yung ibibigay po. Okay? Render the services. Respect the confidential nature information concerning those services. Ito po napakahalaga nito. Hindi po natin kailangan i-marites lahat po yung sinasabi ng pasyente sa atin. Doktora, ako po ay may high blood at diabetic po ako. Marami po akong sakit na
tinutustusan. Tapos mamaya sobrang labo na ng mata ko at hindi ko alam kung bakit palabo ng palabo yung mata ko at hindi na rin ako masagot ng mga doctors ko sa diabetes at sa high blood. Ganyan po. Tapos mamaya may pasyente ka ulit, ganun ulit. Ay, baka kapareho mo yung nauna kong pasyente, ganun. Hindi po pwede yun. Hindi natin pwedeng i-disclose yung kung ano yung ipinagkatiwala na information sa atin ng mga pasyente natin. Okay po? Kailangan po natin protektahan at itagong confidential o absorb mo na lang. Hindi mo na kailangan pong ipagkalat po. Ay, yung pasyenteng duman, pasyente ko yan. Yan yung may yan yung may katarata na makapal. Kaya hindi yan nakakakita pag nagdilim. Ganun ba? Wag na natin pong i-disclose yung kanilang mga kanilang mga pinagkatiwalang information sa atin. Okay? And then refer for medical to professional attentions where the need is indicated. Ito po napakahalaga. Referral. Nagpunta po si pasyente sa atin, then hindi na natin siyang hindi na beyond po ng mga instrument available, beyond na po ng knowledge na kaya natin, or let's say beyond na po ng beyond na ng academic na nakuha natin or beyond na po sa practice natin yung mangyayari, then or yung nire-require, then wag po tayong maging madamot sa pag-refer. Pag-refer kung alam natin indigent ang pasyente po, nandyan po ang Baguio General Hospital po na nagbibigay ng libreng extraction ng cataract. Meron din po dito sa Pampanga yung Pampangan Foundation po na tumutulong po sa mga may problema sa hearing at sa vision. May para sa mga indigent natin na pasyente, kung alam mo pong hindi sila capable pero kaya naman nilang pumunta doon sa area na yon, i-refer nyo po dahil hindi mo man siya na-save, somehow natulungan mo siyang makahanap ng way para po ma-save yung vision niya po. Okay, so yan po yung ating ethical and moral act. Yan pumapasok yan. Okay, then for another ethics for optometrists, Code of Ethics of Optometrists. Ito po yung Implementing Rules and Regulation of Board of Optometry, Resolution number 3, Series of 1997. Series of 1997. Ito po yung sa series of 1997. This is promulgated by the Board of Optometry as mandated by Section 12 of Republic Act 8050. Any act or omission which violates the code of the implementing rules shall be considered as unethical conduct, and the offending optometry shall be reprimanded, suspended or prohibited from the practice of optometry or in accordance with the provisions of Section 26 RA 8050. Ito po kung anything na i-violate mo tungkol dun sa set of rules na sinet ng Board of Optometry, pwede ka po nilang ma-reprimand or masuspend po. Ano po ba yung mga yun? Practicing without license. Makukuha nyo rin po yun. Ibibigay ko rin sa inyo. Practicing without license, yun po yung malpractice sa canvassing po, tsaka being involved in an immoral conduct or immoral act po. Yun, yung mga sinet ng Board of PRC po para pwede nilang i-revoke or suspend yung ating mga lisensya po. And then, next po, dun sa promulgation of rules and regulations governing the practice of optometry, sa third po is criminal law. Nasusundan nyo ba ako? First is the licensure laws. Second is the code of ethics for optometrists. Nasa third na po tayo. So, bali 6 ito. So, nasa third na tayo, which is the criminal law. Ano po ba yung criminal law? Certain wrongful acts or omissions
of optometrists are considered crimes if found guilty by court or the court that will make him or her liable for fines and imprisonment. So anyone po who have thoughts about criminal law sa inyong previous nung high school, college, anyone po, anyone who can raise their hands, share their thoughts about criminal law. Sige na, tulungan nyo na po ako. Para naman magsalita din po kayo. Nobody? Ay, nakakalungkot. Kanina ang sipag niyo po mag-recite sa occupational opto. Ngayon tulog na kayo. Ito talaga yung critical na oras sa tayo ko din po. 5:30 ang dilim-dilim na. So, for 5:30 sa poly, medyo super dilim na halas ka. Kaya dapat maaga pala tayo nag-start. So, ayun po ang criminal law. And then the fourth one is the civil law. Civil law, any person who contrary to law willfully and negligently causes damage to another shall indemnify the latter of the same act of Civil Code 2176. Ito yung sinasabi kong nag-a-apply na po yung ibang laws para po hindi na tayo mag-i-stick na lang sa law po ng optometry. So, meaning hindi dahil optometrist tayo, optolo lang po yung mag-govern sa atin. So, once na may na-violate po tayo lang sa criminal law, then mag-apply ang criminal law. Pag may na-violate tayo sa civil law, the same thing po, mag-apply sa atin ng civil code. Ayun, sorry. And next is the optometric science. Tama ba? Optometric societies or optometric society law. The optometric society law, any optometrist admitted to a general or specialized optometric organization is obliged to comply with the Constitution, bylaws, rules, regulation promulgated by the governing body or such organization. Failure to do so may mean suspension or expulsion to the society. Ito po, yung pag-join natin ng IPAW. Ay, wait lang ha. Yung pag-join po natin ng IPAW, yung mga iba't ibang optometric yung pag-join po natin ng ibang optometric organizations, may mga bylaws din po sila. So, dapat po sumusunod din po tayo sa mga bylaws nila. Yung pagiging loyal nyo sa kanila at yung pagsunod po sa mga ethical conducts po. So, dapat nakasunod po kayo sa kanila para po mag-stay kayo dahil anytime po na may violation po kayo, pwede nila po kayong alisin sa grupo. Okay po? Yun po yung sa optometric societies or the optometric society law. And then the last one is the public opinion law. So ito po yung 6 na nagkahati-hati po sa practice ng optometry. Public opinion law. Every optometrist serves as an ambassador of goodwill for his profession to the public. The locality in which he belongs may judge the optometry by actions, and the success or failure of an optometric practitioner depends upon the impression of the people with regard to his ability and satisfactorily
render optometric services to his community. Ayun po. So natapos natin yung 6 na different 6 na different rules governing optometry practice. 6 po yun ha. And who has the jurisdiction of offenses? Sino po yung may mga divisions po na pwede natin lapitan kada offense po. I mean, in every kind of offense, meron po tayong meron po tayong dapat lapitan or dapat po na sumasakop sa atin. Okay, kumbaga. Okay, the courts of law. One is the courts of law. Second is the Board of Optometry or the PRC. And lastly is the Optometric Society and public opinion. Okay? So, isa po yung course of law. Ito po yung Philippine laws, of course. The violations of optometrists and the permanent temporary residents of the Philippines, of the criminal laws, civil laws, including the Republic 8050, otherwise known as Revised Optometry Law of 1995, under the jurisdiction of Courts of Law of the Republic of the Philippines, and the penalties method for such as violations may be imprisonment, fines of both, and the discretion of the court. Okay? And then Board of Optometry Professional Regulation Commission, violations by optometrists of Code of Ethics or optometrists and in the implementing rules and regulations promulgated by the Board of Optometry are considered as administrative offenses and are under the jurisdiction of Board of Optometry Professional Regulation Commission, and the penalties method for such as violations may be reprimanded, suspended, or revocation, or the certificate of registration of the offending optometrist. Okay, and then this is self-explanatory, by the way. Paulit-ulit ko na siyang na-example. And then the third one is the Optometric Society and public opinion. Sanction imposed by the optometric societies and the effect of uncomplimentary public opinions or impression upon the offending optometrist carries no more than that of the moral punishment and sanction of the said offending optometrist and persuasive pressure to reform. Okay? Appeal of court and board decisions. So the last will be the appeal of court. Kung yung kaso po, if the cases were not been able to be decided by these 3 bodies or these 3 jurisdiction, hindi kinaya ni Court of Law, hindi kinaya ni Board of Optometry or ni Society of Optometry yung problema, ipapasa kanila ngayon doon sa Court of Appeal or the Board of Decision. Dito po, mare-review. Sorry po. Dito po mare-review yung case, and then dito na rin po siya madidesisyonan. So ito po yung Court of Appeal. Court of Appeal, the appeal of court decisions and criminal and civil cases may be filed with the Court of Appeals. Okay? Decision rendered by the administrative cases and the Board of Optometry involving violations of the provision and the Code of Ethics and implementing rules and regulation issued by the board may be appealed to the Office of the President of the Philippines through the Commissioner of the Philippine Regulation and Commission. Okay po? Ang bilis naman natin. Natapos ko yung prelims.
Asan na po kayo? Tapos ko na yun. Kita ko po, Doc. Matulog na kayo. Pipicturean ko ito, ha, ko. Pag-flip ko ng book, RA 8050 na. So, pang midterms na tayo. Ano ba yan? Picturean ko na lang kasi bigay ko yung summary. Notes ko kasi yun yung nasa summary. So, for optometric education. Philippine scenario. Sige po. Mag-out na ako dito, then sa ano na lang, i-send ko yung notes ngayon dito sa messenger natin. Anyone who na naka-laptop ngayon, can you please take the family picture? At i-send nyo po dun sa may ating ano po, sa ating group chat, and then ito pa pala, may ulitin ko ulit ko baka may nadagdag dito na hindi ko estudyante kanina sa occupational optometry. So, this week nagklase tayo. Next week will be a short quiz and more lecture. And then the other week will be online. So, online, it will cover na po for the prelims, midterms kasi na halos natapos ko ngayon po yung subject ng prelims po. So, ang exam po natin ay pagbalik ko po, which is February 4 na po, face-to-face. Yun po yung prelims exam. Ngayon po, anyone po na athletes who will join the intramurals, pakibigay na lang po dun sa leader nyo po and then submit sa akin yung inyong mga excuse letters. And then, eto po, pagka once na nanood po kayo, magkakasama sa mga activities sa intrams po, maggawa kayo ng isang attendance and then you all sign and then mag-selfie po kayo kasama, send you po sa group chat, okay? Ayun lang po yung billing. So, see you all next week. Kung sino po makakapunta, those who cannot come, we'll mag-message po kayo. Okay po? Thank you. Thank you, Doc. Thank you. Thank you po, Doc. Thank you, Doc. Thank you, Doc.